Hello everyone! So for today's video is maghahanap ako ng biik na ipapamalit ko dun sa 5 baboy na alaga ko. So nandito kami sa may pinakabukid na kasi nagpapakasakali kami na meron pang mga naiwang baboy dito na hindi inabot ng ASF. As in, konting-konti lang kasi yung merong mga alagang baboy dito sa amin. Dahil nga dyan sa ASF. Ayan. So, titingin kami dito. Meron kami makitang mga biik. Para pamalit doon sa limang pirasong baboy na alaga namin. Ayan. Meron akong kasamang makulit. Saka yung tatay ko, si nanay nandoon sa harap. Ayan, si nanay. Ayan, medyo maputik lang yung daan kasi umuulan. Nag-uulan dito. And meron ditong albino na kalabaw. Ayan. Albino, mag-ina yata yan. So, medyo nakakapagod kasi malayo ito sa pinaka main road. So, kailangan lakarin, papasok sa loob. Kasi tricycle yung dala namin. Hindi makakapasok yung tricycle dito, motor lang na single. Ayan ang aking mga kasama. So, mamaya ulit, update ko na lang kung meron kami mahanap na biik. At this point is, kailangan naming tumawid ng ilog kasi hindi kami doon dumaan sa pinaka main road nila. So, gusto naming mag-shortcut but kailangan naming tumawid dito. Kung doon kasi kami sa kabila dumaan, hindi na sana kami lulusong ng tubig. So, dahil dito namin gustong dumaan, ayan. Kailangan namin lumusong sa tubig para makatawid kami, which is ang babaw lang din naman. Pero dahil may bagets kaming kasama, ayan, gustong magpabuhat. Oh, dali. Hay na, ano? Dali ako. Oh. Yo! Ayan. Diyan kami dadaan. Ayan. Medyo masukal yung dinadaanan namin kasi shortcut ito. Shortcut to dito sa pinaka main road nila. Mapapalayo kasi kami kung doon kami dadaan. So, dito kami dadaan sa may kakahuyan. Malapit na yan doon sa pupuntahan naming biik. Ayan. So, yung kakahuyan na dadaanan namin is very, very maliit lang yan. Onting lakad lang and then makakatawid ka na doon sa kabila, which is kahon kung tawagin dito sa amin. Doon sa kabila and palayan kasi yung paikot kaya konti lang to. Iba naman kasi yata yung may-ari ng property kaya ayan. Hindi niya ginawang palayan yung property niya. So, ayan, konting lakad lang and then nandun na kami sa kabila. Ayan, so malapit na kami. Onting lakad na lang. And meron silang tanim na marang. Yan, papakita ko sa inyo. Oh, medyo matarik dito, ano. Pero shortcut kasi ito eh. Oh, hinay. Ayan, medyo matarik dito. Pero shortcut kasi to. Kaya, dito pa rin namin piniling dumaan.
Ayan. And, ayan. Marang na hindi ko pa na-try kainin. Hindi ko pa alam kung anong lasa niyan, pero marang yan. Ayan. So, yung first stop namin is dito sa bahay ng tita ko, which is kapatid ng tatay. So, yung unang madadantan kasi namin bahay is yung bahay nila. So, nagpahinga lang muna kami dito, and pagkadating namin, nag-offer agad sila ng sarili nilang tanim na saging. And of course, dahil madami silang mga fruit-bearing trees, is meron silang marang. Doon sa pinakita kong video kanina is doon yun galing. Ayan, so meron na silang hinog na marang dito, and I'm gonna be trying it for the very first time. Galita na makuan gid yan nga hindi magalita na at makuan gid nga mabaho. No mahamot galita na. Hindi tat mabaho yan. Hindi galita at mabaho. Ayan balda mabaho kuno ya marang pero mahamot. Durian na mabaho. Mahamot galita sa. Yan tayo mabaho. Yung marang ka at maho. Magkuan gid magapanghamot ko. So Kinita na. Gapanghamot. Mahamot? Yummy? Tamis. Sabi, so diya ka to nabilin niya nakita na mo pa. Yung texture na itong marang na to is very, 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 very soft. As in. Ay rambutan tan dati. This is the second one. Magtuig ko mo nga tayo rambutan. Ay gamay ta daw tuwag daw. Ako nga Gamay pa, nang kulang barbati, so mga tayo da tuwag daw kani. It's very yummy. Da tuwag daw. Very squishy. Yum! Ayan. Kung hindi ka mahilig sa mga pagkain na sobrang soft, ayan, feeling ko hindi ito para sa'yo. Ay, kasi sobra talaga niyang lambot. Pero masarap pa rin naman ang lasa. Matamis naman siya. Malambot nga lang talaga siya sobra. At this point, dahil sobrang dami nilang mga fruit-bearing trees dito, is hindi yata nila napansin na hinog na yung lansones nila. So, kami na yung kusang loob na mag-harvest ng tanim nila. So, update lang, bali, hindi kami nakauwi kasi umulan. And yung may-ari ng biik is hindi pa namin nakakausap. So, dito kami matutulog sa bahay ng kapatid ng tatay. So, dito kami matutulog, mag-overnight kami dito kasi maulan. Hindi kami makakauwi. Dahil yung payong namin dala is iisa lang. So, we're gonna spend the night here. And tomorrow na kami ng umaga uwi. Kasi wala naman ulan sa umaga. So, bukas pa kami makakauwi. So, at this moment is nagko-contemplate na ako kung babalikan ko pa ba yung mga biik dun sa pen para lang kumuha ng konting video or hindi na kasi 'di ba may mga virus tayo ngayon sa baboy. So, iniiwasan ko na magpunta dun sa pen kasi baka mamaya madali or what. So, nakalimutan ko nag-feeling vlogger pala ako. So, hindi ako nakapag-video nung pumunta kami doon nung gabi na. So, iniisip ko kung pupunta ba ako or hindi. But, at the end is, hindi na lang din talaga ako bumalik. So, babalikan ko na lang yun kung pwede nang i-release yung mga biik. Kasi, as of the moment is, hindi pa kasi nila nire-release yung kanilang mga piglet. So, ayan, moment lang kaming dalawa ng Junakis ko. And, by the end of the month is, babalikan na namin kasi i-release na nila yung kanilang mga biik. So, ayun lang muna. Bye!